Umalis ka ng bahay, Kurt! Sigaw yon ng kanyang mama mula sa kanilang kusina. Umaga pa lang ay galit na rin ito sa kanya dahil sa ideyang wala siyang trabaho. Naiintindihan naman niya ang kanyang mama. Hindi na lang din siya sumagot bagkus ay tumayo na lamang siya sa tinutulugang matigas na kawayan. Hindi naman sana ako magsisisigaw. Kung isa kong anak dito, may trabaho na sana. Sigaw pa nito ulit. Kapag sa ganitong marami na itong sinisigaw ay lumalabas siya ng bahay. Ilalabas na lang niya sa kabilang tenga ang naririnig niyang masasakit na salita. Kahit ang totoo naman talaga ay nagtatrabaho siya. Pasing! Tumahimik ka nga dyan! Depensa ng kanyang papa. Ang gusto mo lang naman talaga ay bigyan ka ng maraming pera para may pangsugal ka. Sigaw ulit nito. Totoo naman yun. Sabi niya sa kanyang sarili. Hindi man malaki ang binibigay niyang pera para dito ay alam ni Kurt na pinaghihirapan niya yun. Mabisyo lang talaga ang kanyang mama. Alis na muna ako pa. Sigaw niya mula sa labas. Walang sumagot sa kanya. Alam na mga ito kung saan siya pupunta at kahit nga hindi siya umuwi ng bahay nila ay hindi naman siya hahanapin ng mga ito. Kaso lang, ayaw niyang iwan ng papa niya na may sakit na rin. Nang nasa gilid na siya ng kalsada ay tinawag siya ng kanyang papa. Kurt, kung uuwi ka mamaya, bilhan mo ako ng gamot ha. Sabi nito. Napahawak siya sa kanyang bulsa. Wala siyang pera kahit ni piso pero tumango siya dito. Oo pa, huwag kayo magpapagod masyado. Bili niya dito. Tumungo na siya sa kanyang tambayan na malapit sa barangay hall. Kung nakapag-aral lang siguro ko at nakapagtapos ng kolehiyo, hindi siguro ganito ang estado ng buhay ko ngayon. Sabi niya nang nakaupo na sa tambayan at nakita niya ang iilang mga taong nagmamadaling naglakad patungo sa sakayan. Kurt! Tatambay ka na naman dyan! Si Joy naman ba ang hinihintay mo bago ka magtrabaho? Birong tanong ni Manong Dino nang makita siya nito. May hawak itong malaking tandang manok. Hindi naman po. Sagot naman niyang nakangiti dahil narinig na naman niya ang pangalan ng crush niyang si Joy. Aba, kung makangiti ka dyan ay para namang sayong-sayo na talaga si Ma'am Joy. Birong tugon nito. Hindi na lang siya umimik. Sandali pa ang lumipas ay nakita na niya ang parati niyang hinihintay sa tambayan bago siya umalis para magtrabaho. Ma'am Joy! Tawag niya dito. Agad itong tumingin sa kanyang direksyon na alam na nito kung nasan siya nakaupo. Magandang umaga, Kurt. Bati nito habang nakangiti sa kanya. Hindi mapigilan ni Kurt ang kanyang sariling hindi mapangiti. Kapag binati talaga siya nito ay para bang nasa mga ulap siya. Masarap sa kanyang pandinig ang boses nito. Ang aga mo namang tumambay dyan. Sabi pa nito. Tumawa si Kurt ng mahina. Hinihintay kasi kitang dumaan dito eh. Tugon niya na para bang isa lamang yung sagot. Nang makita niya ang ekspresyon sa mukha nito ay hindi ito makapaniwalang sinabi niya yon. Kahit na parati naman yung sinasabi ay hindi naman siya nagsasawa sa cute nitong reaksyon. Ikaw talaga. Sige na, malilate na kasi ako eh. Sigaw nito. Nagpatuloy ito sa paglalakad. Kinatitigan na lamang niya ito. Sana may chance ako sa'yo, Teacher Joy. Kasi gusto talaga kita. Yun din ang kanyang nasa isipan na gusto niyang isaboses. Matagal na niyang gusto si Teacher Joy. Pero dahil takot siyang mag-confess dito ay hindi niya na nasabi ang matagal na niyang gustong sabihin. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa isang maganda, mabuting tao, maputi, maganda kung umiti, at simple lang kung magdamit na dalaga? Kurt, alam mo ba na may isang lalaki kahapon na nagatid kay Teacher Joy? Boses ni Mang Dino agad muli ang kanyang narinig habang may hawak itong tandang. Hindi naman yun boyfriend kaya hindi ako masasaktan. Depensa niya kahit unti-unti na siyang nakaramdam ng selos. Ayaw niyang isipin. Noon pa man ay meron ng boyfriend ang crush niyang si Teacher Joy. Sa loob ba naman ng maraming taon ay wala naman siyang nakikitang lalaki na kasama nito. Natitiyak niyang wala itong boyfriend. Kung ayaw mong maniwala, di wag. Bakit mo pa kasi pinagsisiksikan ng sarili mo kay Teacher Joy? Hindi ka naman nun gusto. Kung kaidein ka na lang kaya magkagusto. Sabi nito na para bang isang kutsilyo na biglang tumusok sa kanya. Kahit wala siyang kinakain ay para siyang nabulunan. Ang diyan na tinutukoy nito ay ang sarili nitong anak. Hindi siya kailanman magkagusto kay Dian.
Diyos ko po, Mang Dino. Kailanman ay hindi ako magkakagusto sa anak nyo. At lalong ganun din ang tingin sa akin ni Dian, no? Malakas niyang hiyaw para mas marinig nito ang sinabi niya. Kung alam lang ni Magdino na tomboy si Dian, baka ipagbubuhatan nito yon ng kamay. Best friend niya kasi si Dian at iyon din ang alam niyang hindi ito pumapatol sa kahit na matikas o gwapong lalaki. Kakosa pa nga ang tawagan nilang dalawa. Magkasama rin sila sa magbuhat ng kung ano-ano sa palengke. Bagay kaya kayo ng anak ko. At saka, parati pa kayo magkasama tuwing may racket. Giit pa nito. Hindi na talaga napigilan ni Kurt ang kanyang sarili na tumawa ng malakas. Nakatingin lang sa kanya si Mang Dino na para bang hinuhusgahan siya nitong isang baliw. Pakisabi na lang po kay Dian na may racket kami mamayang gabi sa palengke. 10,000, tag-isa sa amin. Imporma niya. Aba, makakaratingin sa aking anak. Sabi nito at nagmadali nang umalis. Siya naman ay naiwan na hindi na mawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Sandali pa ang lumipas ay umalis na siya sa kanyang tambayan para puntahan niya ang kanyang unang racket sa araw. Nang nasa bahay na siya ni Jude ay agad siyang nag-good morning dito. Ang aga mo yata ngayon, Pogi ah. Sabi nito sa lalaki na boses. Bumuntong hininga lamang siya at umupo sa upuan. Isang parlolista si Jude at kaibigan na rin niya ang turing niya dito. Kaya kahit pa dito siya tumira ng ilang araw ay hindi ito magagalit sa kanya. Mabuting bakla si Jude at kahit na sinabi nitong gusto siya nito ay wala naman itong ginawang masama sa kanya. Let me guess. Tungkol na naman yan sa mama mo na sugar at maraming utang. Pagsasalita ulit nito. Tumitig na lamang siya kay Jude. Sa lahat ng kilala ni Kurt ay tanging si Jude lang ang parati niyang nakakausap tungkol sa mga problema niya. Parati naman eh. Malungkot niyang sabi at inayos ang sariling buhok. Inayos na ni Jude ang mga upuan. Hinintay na lang niya itong magbigay ng utos sa kanya. O siya, may kliyente ako ngayon na home service. Makeup daw. Dahil alam mo naman na marami akong dadalhin. Bibigyan kitang 350 para dito. Imporma nito sa kanya. Agad niyang kinuha ang maleta at nag-impake na ng mga gamit nito. Ilang minuto pa ang lumipas ay nagsalita ulit si Jude. Pogi, yung sinabi mong si Teacher Joy, kamusta naman? Tanong nito. Dahil sa tanong nito ay agad siyang nabuhayan. Marinig niya lang ang pangalan ni Teacher Joy ay parang nagkakaroon agad ng panibagong saysay ang buhay niya. Ayun pa rin, hindi pa rin ako makapag-confess. Totoong sabi niya. Narinig niya ang malakas nitong tawa. Ang juicy naman ng babaeng yan. At saka, baka hindi ka lang talaga niya type kaya kahit nagpapapansin ka sa kanya araw-araw ay wala pa ring saysay. Bakit ka naman kasi ang torpe-torpe mo? Mahabang sabi nito. Natapos na itong mag-impake sa isang malaking maleta. Hindi naman ako torpe, Jude. Sadyang nire-respeto ko lang siya. At alam mo, ganito lang ako. Teacher siya at mahirap na mahirap lang ako. Sabi niyang may kalungkutan sa boses. Tumingin sa kanya si Jude na parang gustong tumawa ng malakas. Ang consistent mo naman talaga sa kanya. Ilang years na ang lumipas ah. Marami namang ibang babae dyan na pwede mong pagkainteresan. At saka, may kilala akong sobrang crush ka pa. Bakit mo pinagsisiksikan mo pa ang sarili mo sa kanya? Sabi nito. Natawa na lamang siya sa sinabi ni Jude. Lahat kasi na malapit sa kanya ay alam na may gusto siya kay Joy. Kaya ganun na lang ang mga payo namang ito. Siya lang naman kasi ang gusto ko eh. Ikaw ba? Kahit hindi mo naman gusto ang ibang babae, pagpipilitan mo ba? Mas gusto ko talaga si Joy. Kahit magkaharap pa kami ng kanyang mga kuya at papa. Pursigido niyang kwento. Tumawa na lamang ulit si Jude. Nag-ayos na ito ng sariling damit at pagkatapos ay pumunta na sila sa kliyente. Tanghali na rin nang matapos sila. Kaya nang makauwi siya ay dumiretso si Kurt kay Aling Baywa para sa pagkargador. Nagkargador siya ng mga uling at 50 kada sako ang kanyang makukuha. Odong, 10 sako yan ha? Imporma nito. Ngumiti siya kay Aling Baywa. Tatapusin ko po ito agad. Alam niyo namang mabilis akong kumilos. Depensa niya. Kahit pagod siya ay wala naman siyang magagawa dahil kailangan niya ng pera. Ikakarga na sana niya sa balikat ang isang sako nang bigla siyang pinahinto ni Aling Baywa. Bakit po? Tanong niya, nagtataka.
Mabuti na lang talaga at hindi ko kaagad nakalimutan. Pumunta dito ang mama mo. Hinahanap ka kasi manghihingi daw sa'yo ng pera pero wala ka dito. Sabi niya uutangin na lang daw niya ang sweldo mo ngayon at saka na siya magbabayad sa'yo. Hindi ko sana siya bibigyan eh, pero sabi niya may sakit daw ang kapatid mo. Mahabang paliwanag nito. Dahil sa mga narinig niya ay napanghinaan si Kurt ng katawan. Bumigay ang kanyang buong lakas. Nagsisinungaling ang kanyang mama at alam niyang pinagsusugal lamang nito ang perang yon. Hindi niyo na ho sana binigyan ng mama ko. Alam niyo naman po na sugarol yun. Wala pong sakit ang kapatid ko. Sabi niya na nagpipigil ng kanyang iyak. Diyos ko naman, hindi ko sinasadya dong. Paumanhin ito. Tumayo na lang siya dahil wala naman siyang magagawa pa. Ayos lang po ang lahat. Sabi niya, sabay ngiti ng mapait. Muli niyang binuhat ang sako na puno ng uling. Hapon na rin nung natapos siya dahil malayo-layo rin ang kabilang market. Nang dumating na ang gabi ay pumunta na siya sa palengke. Kanina ka pa ba dito? Tanong ni Dian nang makita siya nito sa kanilang tagpuan. Kanina pa, hinihintay lang kita. Imporma niya. Parang pinagsukloban ka ng langit at lupa dyan ah. May problema ba? Tanong nito. Wala naman. Tanging sagot niya. Pero dahil si Dian ang kanyang kausap ay hindi siya makapagsinungaling dito. Yang ka na naman eh. Alam kong meron talaga. But anyways, anong racket natin ngayon? Tanong ulit nito. Napatitig ito sa isang direksyon. Magbubuhat tayo ng foam na may mga isda. Galing sa kalsada kung saan nakalagay ang mga ito papunta kay Aling Has. Imporma niya. Kahit na babae si Dian ay batak ang katawan nito sa pagbubuhat ng kung ano-ano. Teka lang, parang nakita ako ang crush mo sa bandang yun ah. Sabi nito. Dahil doon ay bigla siyang nabuhayan at tumayo para makita kung saan ang nakaturo ang daliri nito. Saan banda? Tanong niya na bigla na lang nawala sa kanyang isipan ang problema at para bang isang iglap lang ay nagbago ang atmosfera. Sa may mga tuyo ni Aling Mercy. Tugon ni Dian. Agad na nakita niya ang magandang mukha ni Teacher Joy. Ang lapad na naman ng ngiti mo. Sabi pa nito at siniko siya sa tagiliran. Hindi siya nagsalita. Kinatitigan lang niya ang itsura ni Joy na para bang isang mahabang taon na hindi niya ito nakita. Alam ko nang iniisip mo. Lapitan mo na yan. Giit ni Dian na natatawa pa. Humakbang ang kanyang mga paa pero nahinto siya nang biglang may isang lalaking tumabi dito. At kung paano ngumiti si Joy sa lalaki ay iyon naman ang ikinapait ng mukha ni Kurt. Sino ang lalaking yan? Tanong niya kay Diana na uutal. Nangunot ang kanyang noo lalo na nung umakbay ang lalaki at hinayaan lang ni Joy. Ang selos ay ganyan talaga pero ang sakit niya na. Sabi pa ni Diana na nakikita niyang nakatitig lang sa kanya. Hindi siya makapagsalita. Totoong nasasaktan siya sa kanyang nakita. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin ngayon. Sa'yo na yata yan para itigil mo na lang kahibangan mo sa kanya. Pagsasalita pa ni Dian, naipikit na lang niya ang kanyang mga mata at nagpipigil na lang sa kanyang mga luha. Tara na nga. Giit niya. Malakas at mabigat ang kanyang bawat hakbang. Galit siya sa lalaking kasama ni Joy at mas lalong galit din siya sa kanyang sarili dahil inisip niyang baka totoo talaga ang sinabi sa kanya ni Jude na ang torpe niya. Ngunit nang nasa gilid na sila ng kalsada kung saan naroon ang malaking truck ay agad siyang kumuha ng isang mabigat na foam na maraming isda ang laman. Huwag mong isipin na itapon ka, Kosa. Birong sabi ni Dian. Hindi na lamang niya ito pinansin at yung buong gabi niya ay puno ng selos at galit. Kinabukasan ay isang malakas na sigaw na naman ang kanyang narinig mula sa kusina. Alis na ako pa! Paalam niya nang nasa labas na siya at nadatna ng kanyang papa. Hindi ito umimik. Dumiretso agad siya sa kanyang tambayan para hintayin si Teacher Joy. Ngunit hindi pa man siya nakakaupo ay biglang dumating si Mang Dino at nagsalita ito agad. O Kurt, huwag mong hintayin si Teacher Joy dyan. Umagang-umaga pa lang ay may kumuha sa kanya na isang gwapong lalaki. Umupo ito sa tabi ng manok nito. Kinatitigan lamang niya si Mang Dino. Simula noon ay nakita niya ang lalaki kasama ni Teacher Joy ay hindi niya maiwasang hindi agad makaramdam ng selos. Ang totoo nga noon ay hindi siya makatulog ng maayos. Oh, bakit hindi ka umiimik dyan?
Tanong nito. Hinimas nito ang balahibo ng manok. Wala po, may iniisip lang ako. Pagsisinungaling niya, kahit ang totoo ay gusto na niyang atakihin ng lalaki, pero wala naman siyang karapatan na gawin yun. Hindi na siya nakatiis ay umalis na agad siya sa tambayan. Inisip niyang hindi na muna siya magrarakit ngayon, pero wala naman siyang pambili ng gamot para sa kanyang papa at makain nila. Ano ba naman buhay to? Ang malas ko naman. Sabi niya sa kanyang sarili habang nagpatuloy sa paglalakad patungo sa bahay ni Jude. Nang makarating na siya ay agad siyang sinalubong ng ngiti ni Jude. Aba, umagang-umaga nakabusangot ka dyan. Pagsasalita nito. May home service ako, kailangan kong tulong mo. Tumangulang siya sa sinabi nito. Dumaan ang mga oras na hindi na namamalayan ni Kurt dahil parating si Teacher Joy na lang ang iniisip niya. Habang nagtatrabaho rin siya ay napagdesisyonan niyang sabihin na kay Teacher Joy ang kanyang gustong sabihin dito. Diyan, magsasabi na ako sa nararamdaman ko kay Teacher Joy. Biglang sabi niya habang nasa tagpuan na sila ng kanilang bagong racket. Dahil sa kanyang sinabi ay tumawa ng malakas ang kanyang kakosa. Hindi ko akalain na sa isang araw maririnig ko rin ang salitang yan sa'yo. Ngayon pa talaga na may boyfriend na siya. Hindi siya agad makaimik. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa buong paligid. At nang makita niya kung sino ang nakatingin sa kanya, mula sa may tuyuhan ay dumagungdong agad ang kanyang puso. Para bang huminto ang ikot ng mundo at tanging si Teacher Joy lang ang kanyang nakikita. Hindi rin niya napigilan ang kanyang mga ngiti. Si Teacher Joy. Sambit niya. Bumaling sa direksyon ni Teacher Joy si Dian. At wala siyang ibang kasamang lalaki ngayon ha. O baka naman naghihintay lang sa kanya sa labas ng palengke. Ang ganda niya talaga. Sabi pa niyang nahuhumaling dito. Sabihin mo na lang kaya ngayon sa kanya. Tanong ni Dian na naging dahilan para mas lalong kumabog ang kanyang puso. Ang bantot ng amoy ko, tapos sasabihin ko sa kanya ng ganun. Maging presentable na muna ako. Siguro bukas ko na lang sasabihin sa kanya. Depensa niya. Tumawa na lang ulit si Dian. Ikaw bahala. Giit nito. Kinatitigan niya ulit si Teacher Joy, pero nagulat siya nang tumakbo na ito habang hinahabol ang isang lalaking naka-jacket. Dahil doon ay naging alerto siya at tumayo ng mabilis. Tumawag ka ng tanod o pulis, Dian. May magnanakaw. Hiyaw niya kay Dian nang makatakbo na siya. Nang mahabol na niya si Teacher Joy ay agad siyang nagtanong dito. Ayos ka lang? Humihingal na huminto ito. Tulungan mo naman ako, Kurt. May mga pera ako sa bag na yon. Imporma nito. Ngumiti siya at tumango. Agad siyang tumakbo ng mabilis para maabutan niya ang magnanakaw. Mabuti na lang talaga ay mabilis siyang tumakbo. Nang maabutan niya na ang magnanakaw, ay agad niya itong sinuntok ng sinuntok hanggang sa manghina ito at mahimatay. Ang ayaw ko sa lahat ay yung pinagsasamantalahan ng mga taong walang laban. Mabagsik niyang sabi. Kinuha niya ang bag ni Teacher Joy. Naghintay siya doon ng ilang minuto para sa pulis at hindi na makatakas ang kawatan. Kurt! Napalingon siya sa kanyang likuran nang marinig ang boses ni Teacher Joy. Nagpakawala siya ng malapad na ngiti. Mabilis siyang nilapitan nito at hindi siya lubos na inaasahan ay bigla itong yumakap sa kanya ng mahigpit. Tanging nasambit niya. Pero hindi pa rin kumawala si Teacher Joy. Lihim na nagdiwang si Kurt. Sa isip niya, gusto na lamang niyang hindi na ito huminto sa pagyakap sa kanya. Kurt, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Sambit nito. Hindi na malayan ni Kurt na umiiyak na pala si Teacher Joy kaya humiwalay ito sa yakap. Ang mahalaga ngayon ay safe na ang bag mo. Natutuwa niyang sabi. Nakatitig lang siya sa magaganda nitong mga mata. OMG, maraming salamat talaga ha. Dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nandito pa naman ang lahat ng pera ko. Kwento nito. Nang tumingin sa kanya si Teacher Joy ay lumihis siya ng tingin. Nakita niya sa likuran nito si Dian. Kitang-kita niya kung paano ang nakakalokong ngumiti ang kanyang kakosa. Mismong siya ay hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili. Ayos ka lang ba, Kurt? May masakit ba sa'yo? Para madala kita sa ospital. Mabilis nitong pagsasalita kapag kuwan. Bigla ay hinawakan niya magkabilang pisngi nito
at tiningnan niya na parang silang dalawa lang ang nasa paligid. Ayos lang ako, huwag ka na mag-alala sa akin. Sabi niya, pero dahil hindi na malaya na niyang nakahawak pala siya sa magkabilang pisngi nito, ay agad niya itong ibinaba. Patawad. Ngumiti lang sa kanya si Teacher Joy. Saglit silang natahimik. Nakuha na rin ng mga paparating na pulis ang kanilang atensyon. Kami nang bahala dito, maaari na kayong umalis. Imporma ng head officer. Pero aalis na sana si Kurt nang bigla siyang pigilan ni Teacher Joy. Bakit? Takang tanong niya dito. Gusto mo bang ihatid kita sa inyo? Tanong niya ulit. Noon lang niya naisip na kailangan din niya palang ihatid ito para hindi na maulit pa ang nangyari dito. Hindi, ayos lang sa akin na umuwi ako mag-isa. Gusto ko lang nabayaran ng pagtulong mo sa akin. Ikinalaki naman ng mga mata ni Kurt ang sinabi nito, kaya dali-dali siyang tumanggi. Wag na. Ayos naman sa akin na nabalik ko na sa iyong bag at safe ka din. Depensa naman niya, pero nagbuklat ng bag si Teacher Joy at kumuha ito ng 2,000. Tanggapin mo na lang to, Kurt. You can buy anything with this. Pagpipilit nito, inilahad pa nito sa kanyang mga palad ang pera. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin nang magsalita ulit ito. Magtatampo ako kapag hindi mo to tinanggap. Giit nito. Napabuntong hininga na lamang si Kurt at tinanggap na lamang ang pera. Sige na nga. Napipilitang sabi niya. Tumawa si Teacher Joy. O siya, aalis na ako ah. Paalam nito. Unang lumakad palayo ito at pinagkatitigan lamang niya. Nang mawala na ito sa kanyang paningin ay tumingin siya sa perang binigay nito. Hindi ko to ibibili. Ilalagay ko to sa aking piggy bank. Sabi niya sa kanyang sarili. Hindi makapaniwala si Kurt na simula nung tinulungan niya si Teacher Joy ay mas lalong naging malapit sila sa isa't isa. Wala ka bang racket ngayon, Kurt? Tanong nito nang makita siya sa kanyang tambayan. Muntik pa siyang mahulog sa bangko, pero ngumiti siya rito. Wala akong racket, 3 araw na. Totoong sabi niya kahit dapat ay hindi niya yun sinasabi dito. Mabuti na lang talaga ay meron siyang sipon. Nakatulong din sa kanya ang binigay na pera ni Teacher Joy. Ganun ba? Tugon nito. Bumaba sa tambayan si Kurt at lumapit siya kay Teacher Joy. Ganito talaga mga walang pinag-aralan sa lugar natin, Teacher Joy. Paliwanag niya. Siniko siya nito. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na Joy na lang itawag mo sa akin? Giit nito. Tumawa siya. Hindi lang ako sanay. Nga pala, may tanong pala ako. Boyfriend mo ba yung lalaki na parating sumusunod sa'yo? Tanong niya pero hindi niya pinapahalata na gusto niyang malaman talaga na hindi nito yun boyfriend. Dahil sa kanyang tanong ay malakas na tumawa si Joy. Bakit mo naman natanong? Tanong nito sa tanong niya. Wala lang. Nauutal niyang sambit. Siniko ulit siya nito. Baka gusto mo ko at nagsiselos ka, no? Tanong nito dahilan para muntik na siyang mabilaukan ng kanyang laway. Kung alam mo lang na gusto kita, sigurado akong lalayo ka sa akin. Giit niya sa kanyang sarili. Di ah. Tangging sagot niya. Manliligaw yun sa akin, pero binasted ko nung nakaraang araw. Hindi ko rin talaga kasi siya gusto eh. Paliwanag nito. Dahil sa sinabi nito ay lihim siyang natuwa. Yes, mabuti naman. Free ka ba mamaya, Joy? Tanong niya dito. Gabi ba? Tumango siya. Gala tayo dito sa may kanto. Maraming masarap na kainan dito. Anya. Akala ko ba wala kang pera? Kumamot siya ng kanyang buhok. Yung 2,000 kasi na binigay mo, hindi ko pa ginagastos yun. Sabi niya. Naku naman. O siya, mamaya mga 7:00 ng gabi. Sabi nito. Walang pagsidla ng kasiyahang nararamdaman ni Kurt sa araw na yon. Kahit buong araw lang siyang nakatambay ay parang hindi siya nagugutom. Sumapit na nga ang gabi ay hinintay niya si Joy na tumungo sa kanyang tambayan. Nagayos na rin siya para maging presentable naman siya. Sandali pa ang lumipas ay nakita na niya si Joy. Joy! Tawag niya habang nakangiti. Agad na lumapit sa kanyang direksyon ang dalaga. Nang huminto ito ay kita niya ang buong kagandahan nitong walang makakapantay. Ang gwapo mo naman ngayon.
Bungad nito. Hindi niya alam kung paano yon tutugunan. Mukhang namumula rin ang kanyang pisngi. Hindi naman. Nahihiya nga ako kasi mukha akong asungot. Tapos katabi ko pa isang napakagandang nilalang. Para naman tayong Beauty and the Beast nito. Biro niya na ikinatawa naman ni Joy. Ano ka ba? Gwapo mo nga talaga. Sabi pa nito. Hindi nawala sa kanyang labi ang ngiti. Tara na nga. Aya niya. Sabay silang naglakad. Ang bango mo naman. Gusto niyang isaboses yun pero nahihiya siya. Nang nasa isawan na sila ay agad silang umupo sa gilid ng kalsada. Walang naging problema si Kurt dahil hindi naman maarte si Joy. Mas lalo nga lang silang nag-e-enjoy dahil palabiro din ito. Ang saya mo palang kasama, Kurt. Biglang sabi nito. Nahinto siya at napatingin sa malayo. Nagdadalawang isip kung ngayon ba niya sasabihin ang matagal na niyang gustong sabihin dito. Kapag kuwan ay muli siyang bumaling dito at tiningnan nito sa mga mata. Joy, sambit niya sa malumanay na boses. Oh, bakit ka naman ganyan kumakatingin sa akin? Taka nitong tanong. Bigla niyang hinawakan ang kamay nito. Ikinagulat niyang hindi ito natakot sa kanya. Joy, may sasabihin sana ako sa'yo. Sabi niya sabay ngumiti ng malapad. Ano naman yon? Nauutal nitong tanong habang nakatingin sa mga kamay nitong hinawakan niya. Sana hindi ka magalit sa akin kasi baka yun agad ang naramdaman mo. Sambit niya. Kusa rin niyang inihiwalay ang kamay nilang dalawa. Sabihin mo na kasi. Utos nito. Gusto kita, Joy. Alam ko na mahirap paniwalaan pero yun talaga ang gusto ko. Matagal na kitang gusto. Pero hindi naman ako nangihingi ng pagmamahal mo rin eh. Araw-araw ay parati kitang iniisip. Kung may lalaking lumalapit sa'yo, nagsiselos ako. Ibang-iba ang tingin ko sa'yo. At alam ko rin na hindi mo ko kayang gustuhin. Mahabang paliwanag niya. Dahil sa kanyang sinabi ay nanlaki ang mga mata nito na para bang isa siyang multo. Joy, galit ka ba sa akin? Tanong niya na may pangamba. Sandali pa ang lumipas ay bigla siyang hinawakan ni Joy sa pisngi. Kurt, sasabihin ko rin sa'yo na gusto kita. Nung una hindi ako sigurado pero ngayon na sinabi mo sa akin na gusto mo ko, para bang ito na ang tamang panahon para malaman natin sa isa't isa na gusto pala natin. Paliwanag nito. Nanlaki rin ang mga mata ni Kurt. Sa mga salitang lumabas sa bibig ni Joy ay labis na ikinasaya niya yun. Joy, ang saya ko dahil sa sinabi mo sa akin. Sana noon ko pa sinabi sa'yo. Toong sabi niya. Humiwalay ang kamay ni Joy sa kanyang pisngi. Sandali pa ay inilipat niya ang kanyang paningin at tila parang isang mahikang bumalot sa kanyang buong katawan ng karupukan. Naghalikan sila. Joy. Nasambit na lang niya ang pangalan nito. Nang magsawa sila sa halikan na yun na ang naging hudyat para umuwi na. Habang naglalakad sila pauwi ay biglang nagtanong si Joy. Bakit ka pala parating nakatambay sa likod ng barangay hall? Ngumiti siya. Mataas kasi doon at nakikita ako ang mga bahay. Ibon ng bababa lang lipad, ang sunset at sunrise, pati yung mga taong paroot parito. Sagot niya. Sandali pa ay hinawakan ni Joy ang kanyang kamay. Hindi ka ba nagsasawa doon? Tanong ulit nito. Sa loob ng maraming taon ay tanging si Joy lang ang nagtanong sa kanya ng ganun. Kaya para sa kanya, talagang matagal nang may pakialam ito sa kanya. Minsan, kapag isang linggo ako nandun, alam mo naman na hindi parati ang racket ko, kaya doon na lang ako tumatambay. Minsan ko ring naramdaman ang pagsasawa sa paborito kong tambayan pero binabalik-balikan ko talaga. Mahabang paliwanag niya. Ang sarap siguro tumambay doon, no? Tugon nito. Tumawa siya ng mahina. Hinigpitan niya ang kanyang pagkakahawak sa kamay nito. Kung gusto mo, tumambay tayo dun bukas eh. Tatambay tayo dun. Imporma niya. Bumaling ang paningin nito at kitang-kita niya ang kasiyahan sa mukha nito. Lumipas ang isang linggo. Nakasanayan na ni Kurt na parati niyang inaabangan, inahatid sundo si Joy. Pero hindi pa niya naranasan na ihatid ito sa kanila. Nirerespeto naman niya ang bagay na yon dahil naikwento na ni Joy kung ano ang dahilan. Aba, isang linggo na ang nakakalipas ah. Hindi ka man lang nalungkot. Giit di diyan.
May racket sila ngayong gabi. Si Joy kasi ang dahilan. Totoong sabi niya. Ang jejemon mo naman. Pero ibang-iba ka na ngayon ha. Parati ka na ring mabango kahit papunta lang naman tayo sa palengke. Tiyak din ako na ngayon ka lang naliligo. Biro nito. Binatukan niya ito ng mahina. Kahit ganito ako, malinis ako diyan oh. Baka ikaw dyan. Biro niya. Nagtawanan na lang silang dalawa. Hanggang sa nakita ni Kurt si Joy ay agad niya itong nilapitan. May pasok ka pala ngayon? Tanong niya. Wala. May trabaho lang natatapusin sa school. Tugon nito. Hindi naman pala madali ang trabaho mo, no? Hayaan mo, hatid kita sa school. Imporma niya. Talaga? Masayang sabi nito. Oo, tara. Naghintay na yung inarkyalahan na tricycle. Sabi niya. Kinuha niya ang dala nitong dalawang bag. Mabibigat ang mga yun. Nung nasa waiting shed na sila ay agad niya itong pinasakay. Mahal yata ang arkilahan dito ah. Sambit bigla ni Joy. Huwag ka na mag-alala. Ang mahalaga ngayon ay ihatid kita. Tugon niya. Nang makasakay na ito ay siya naman ang nagmaneho. Magaling naman kasi siya. Sa eskwelahan ay tinulungan din niyang buhati ng mga gamit nito. Guard, si Kurt po. Tutulungan niya akong ilagay ito sa loob. Imporma nito sa gwardyang nakaabang sa gate. Tiningnan siya nito na parabang isa siyang masamang tao. Bumuka ang bibig nito. Kaano-ano mo siya? Tanong nito na ikinatigil niya. Nagkatinginan pa sila at ito ay parabang nangahamon sa kanya ng suntukan. Bumaling ang kanyang paningin kay Joy. Ngumiti ito sa gwardya bago magsalita. Boyfriend ko po. Proud nitong sabi. Dahil sa narinig ni Kurt ay dumagongdong ang malakas sa kanyang puso. First time kong marinig yun ah. Nakakakilig naman. Sabi niya sa kanyang sarili. Aba, ngayon ko lang nalaman yan ah. Giit nito. Lumapit sa kanya si Joy at bigla siya nitong hinalikan. Pagkatapos ay bumaling ito ng tingin sa gwardya. Maniniwala na ba kayo? Tanong ni Joy na parang nangahamon. Hindi nakaimik ang gwardya pero unti-unti nitong binuksan ang gate. Nakangiti siyang nagmaneho ulit ng tricycle papasok ng school. Hanggang sa huminto sila sa mismong tapat ng room ni Joy, may nakaabang din doon na 3 guro. Ma'am Joy! Tawag ng isang matabang guro kay Joy. Akala namin hindi ka pupunta. Sabi pa nito. Hindi na lang umimik si Kurt at binantayan na lamang niya si Joy habang patuloy niyang binubuhat ang mga gamit nito. Pero napahinto siya nang umagaw sa kanyang pansin ang pagsasalita ni Joy. Ma'am Pham, Sir Tan, at Ma'am Castro, si Kurt po pala, siya po ang boyfriend ko. Sabi nito. Napatayo siya ng maayos at tiningnan si Joy na parang isang sundalo. Magandang umaga po. Bati niya. Isa-isa niyang tiningnan ang mga ito. Bangaman ang mga mukha ng mga guro ay parang hindi gusto ang kanyang presensya. Aba! Hindi namin alam na yan pala ang boyfriend mo. Sabi ni Ma'am Castro. Binuhat na lamang ni Kurt ang isa pang bag ni Joy at minabuting hindi pakinggan ang mga sinasabi ng mga ito. Pero kahit hindi man niya pilitin ay naririnig niya pa rin. Sigurado ka ba na yan ang ibo-boyfriend mo? Ayaw mo ba kay James na mayaman? Tas alam mo na may alam siya sa mundo. Sabi pa ni Ma'am Castro. Bangaman nakita niyang pilit na ngumiti lang si Joy ay tumingin ito sa kanya. Lumapit ito. Huwag mo silang intindihin. Mahinang sabi nito. Pwede mo ba akong balikan mamayang gabi? Tanong nito. Tumango lang siya at ngumiti pagkatapos ay tinalikuran nito. Nagmadali siyang nagmamaneho ng tricycle. Habang nasa labas na siya ng gate ay doon na tumulo ang kanyang mga luha. Siguro nga, hindi kami magkatulad ng estado sa buhay ni Joy. Pero mahal ko siya. Kung ano man ang meron ako ngayon. Giit niya sa kanyang sarili. Kinabukasan ay maaga siyang pumunta sa kanyang tambayan. Mabuti na lang at nadatnan pa niya ang bagong sikat ng araw. Kung nakikita lang sana ulit ito ni Joy, tiyak ako matutuwa yun. Sambit niya sa ere. Ang sinag ng araw ay dumapos sa kanyang buong balat. Ipinikit niya ang kanyang mga paningin at dinamayon. Pero hindi pa man humaba ang minuto ay bigla siyang nakarinig ng isang malakas na sigaw mula sa barangay hall. Kurt! Bumaba ka dyan! Humarap ka sa amin! Sigaw ng isang lalaki. Tiningnan niya ang lalaking yon at hindi lang pala ito nag-iisa. May kasama pa itong 2 lalaki.
Nangunot ang kanyang noo dahil hindi niya kilala ang mga ito. Sino po kayo? Ano pong kailangan niyo sa akin? Tanong niya sa malumanay na boses kahit kinakabahan na siya at tiyak siyang naghahanap na ito ng kasuntukan. Kahit alam niyang wala siyang laban ay bumaba pa rin siya sa tambayan niya. Ikaw ba si Kurt Marasigan? Muling tanong ng isang lalaki na mahaba ang buhok at may tattoo sa braso na butterfly. Ako nga po. Bakit po pala? Tanong niya, ngunit hindi naman ito sumagot sa kanya. Bigla na lang itong sumugod. Mabilis ang mga galaw nito at kung tatakbo man siya ay hindi niya maabutan pa rin ang mga ito dahil maliit lang ang bawat eskinita ng lugar nila. Mga pare, pag-usapan natin ng lahat. Hiyaw niya. Ang ayaw namin ay may umaaligid sa kapatid naming si Joy. Kaya nung nalaman namin na isang tambay lang pala ang boyfriend ni Joy, nakakatawa naman yun. Sigaw nito. Inihanda na lamang ni Kurt ang kanyang sarili. Nang nasa malapit pa siya ay sinalubong din siya ng suntok ng isang lalaki. Mas pinakamalaki ito, pero hindi pa man siya nakasuntok ay nasuntok na din siya nito. Namalaya na lamang niya ang kanyang sarili na inatake ng inatake hanggang sa mawalan siya ng malay. Mahal na mahal ni Joy si Kurt. Hindi naman kasi siya tumitingin sa kung ano ang panlabas na anyo ng taong gusto niyang mamahalin at wala siyang pakialam kung mahirap o tambay si Kurt. Mahal niya ito dahil yun ang sinisigaw ng kanyang puso. Tigilan mo nga yung kahibangan mo, Joy. Ayaw kong pumapatol ka sa ganong klaseng tao. Tingnan mo ang estado ng buhay natin kumpara sa lalaking yun. Nanggigigil na sabi ng kanyang mama. Napaiyak na lamang si Joy dahil kailanman ay hindi niya naisip ang bagay na yun. Ma, mahal ko si Kurt. Kahit naman hindi siya katulad natin ay maganda ang kanyang kalooban. Mabuti siyang tao. Depensa niya habang hinihingal. Nakaupo siya sa upuan habang nasa kabilang upuan naman ang kanyang mga magulang. Sapat na ba yun para buhayin ka niya? Sapat na ba yun para gumawa kayo ng isang pamilya? Tanong nito na gustong sukatin ng kanyang katatagan. Nahinto rin siya nang biglang bumukas ang kanilang pintuan. Tapos na naming bugbugin ang buwisit na lalaking yon. Sabi ng kanyang kuya Mark. Agad na nalaki ang kanyang mga mata at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tumayo siya at galit na humarap sa tatlo niyang kapatid. Bakit niyo sinaktan si Kurt? Tanong niya, galit na galit. Tumawa ng nakakaloko ang kuya niya. Pinoprotektahan ka lang namin, Joy. Ayaw naming may mangyaring masama sa bunso naming kapatid. Maraming manloloko ngayon at isa na ang lalaking yun. Galit din itong sambit. Hindi niyo kilala si Kurt! Wala kayong mga puso! Sigaw niya. Nagmadali siyang umalis sa bahay nila. Napagdesisyonan niyang pumunta kay Kurt sa ospital dahil alam niyang malubha ang natamo nito. Kapag kasi ang mga kuya niya ang gumawa ng paraan, alam niyang hindi ang mga ito magdadalawang isip. Huwag niyo akong susundan! Muli niyang sigaw. Dahil malapit lang ang ospital sa kanila ay agad niyang tinanong ang nurse na malapit lang sa nurse station. May nakita po ba kayong lalaking pinasok dito? Tanong niya. Agad itong tumingin sa kanyang mga mata. Nasa room 1 po, ma'am. Tugon nito. Maliit lang ang ospital dito kaya mabilis niyang nahanap ang sinabi nito. Nang matuntun niya ang room kung nasaan si Kurt, ay agad siyang pumasok dito. Kurt! Sambit niya sa pangalan nito. Hindi na napigilan ang kanyang mga luha. Oh, sorry! Sorry dahil sa ginawa ng mga kapatid ko sa'yo. Paghingi niya ng tawad, kahit dapat ang mga kapatid niya ang magsasabi sana noon. Ngumiti si Kurt sa kanya. Ayos lang ako, Joy. Overprotective pala mga kapatid mo sa'yo. Hindi mo man lang ako sinabihan. Sabi nito na tunog nagbibiro. Ano ka ba? Ayos ka na ba talaga? Hindi ko alam kung paano ang gagawin ko ngayon. Galit din sa akin ang mga magulang ko. Magpapaliwanag ako sa'yo kapag gumaling ka na. Mahabang paliwanag niya. Pinunasan ni Kurt ang kanyang mga luha. Inilapit din niya ang kanyang muka. Saglit lang ang lumipas ay hinalikan siya ni Kurt. Ayos lang ang lahat. Ang mahalaga ngayon ay mahal natin ang isa't isa. Kaya mo ba akong ipaglaban, Joy? Tanong nito na ikinatigil niya. Napatitig lang siya sa magagandang mata nito. Nang maramdaman niyang humaplos ang palad nito sa kanyang pisngi ay muli siyang nagsalita. Kaya kong ipaglaban ka, Kurt. Mahal na mahal kita. Kung kapalit ng pagmamahal ko sa iyo ay pagkawala ng meron ako ngayon sa pamilya ko, ayos lang.
Mas pipiliin kita, Kurt. Kung alam mo lang kung anong meron sa pamilya ko. Pero kahit na, ikaw pa rin. Ibang-iba ka. Hindi ko may paliwanag kung bakit sa dinabi-dami ng lalaki dyan, ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Mahabang sabi niya. Ngumiti si Kurt. Mahal din kita, Joy. Hindi man ako kasing yaman o gwapo ng ibang lalaki dyan. Kaya ko namang magsumikap. Daig ng isang masikap ang isang mayaman. Ipaglalaban kita, Joy. Sabi niya. Isa yung pangako na hindi niya titipagin. Muli silang naghalikan. 3 araw ang lumipas ay bumalik na sa dating buhay si Kurt. Mabuti na lang talaga at hindi siya napuruhan ng masyado. Si Joy din ang nagbigay sa kanya ng pambayad sa ospital kahit may pera naman siyang naitabi. Mahal talaga ako ni Joy kasi hindi niya ako pinabayaan. Sabi niya sa kanyang sarili. Hindi na muna siya umuuwi sa kanilang bahay. Alam niyang papagalitan lang siya ng kanyang mama. Dumiretso siya sa kanyang tambayan at doon muna siya nagpahinga. Kakosa! Sigaw ni Dian nang makita siya nito. Uy, may racket na ba? Tanong niya agad. Aba, magaling ka na ba? Tanong nito na may halong pangahamon. Tumawa siya at tumayo. Bumaba siya sa kanyang tambayan. Ako pa ba? Parang hindi mo naman ako kilala. Giit niya. Mamayang gabi, 50 na foam ang ating papasanin. Imporma nito. Ngumiti lamang siya. Pagkatapos ay umalis na si Dian. Siya naman ang nagdesisyong umuwi na muna sa kanilang bahay. Kinabukasan ay nakaabang na ulit siya sa tambayan. Kahit pagod ay hindi niya alintana ang yun. Ang mahalaga ngayon ay makikita niya na ang kanyang mahal na si Joy. Pasipol-sipol pa siya habang nakatingin sa parati nitong dinaraanan. Pero lumipas ang ilang oras ay nagtataka na siya na hindi dumaan si Joy. Baka late lang talaga, sabi niya sa sarili. Ngunit lumipas pa ang ilang oras ay hindi na talaga dumaan si Joy. Kakosa, kanina ka pa dyan ah? Takang tanong sa kanya ni Dian. Mapait siyang ngumiti. Umuwi na lang siya sa kanilang bahay. Lumipas pa ang ilang araw ay ganun pa rin ang sitwasyon. Hindi na dumadaan si Joy sa barangay hall. Alam naman niyang may iba pang daraanan pero ipinagtataka niya yun. Joy, bakit? May kasalanan ba ako sa'yo? Sabi niya sa kanyang sarili habang nakatambay pa rin. Wala siyang gana. May racket sana siya kay Jude pero hindi siya pumunta dahil mas iniisip niya si Joy. Hindi siya mapalagay habang nasa tambayan. Hindi niya naman sinabi sa akin ng rason. Pero baka busy lang siya. Giit pa niya. Pinapaniwalaan niyang hindi siya lolokohin ni Joy. Kakosa! Sambit ulit ni Dian nang madatnan siya nito. Si Joy bang hinihintay mo? Tanong nito. Kita niya sa mukha nito na parang may alam ito kaya tumango agad siya. May alam ka ba? Nag-aalalang tanong niya. Nakita ko siya kahapon sa kabilang kanto. Doon ko siya nakitang dumaan. Iniiwasan ka ba niya? Taka nitong tanong habang may hawak na manok. Dahil sa sinabi ni Dian ay napaisip siya ng malalim. Kailanman ay hindi niya inisip noon na iiwasan siya nito. Siguro nahihiya siya sa akin dahil sa nangyari. Pero pinapatawad ko naman ang mga kapatid niya eh. Maayos naman kaming nag-usap ah. Giit niya sa sarili habang nakatingin sa bughaw na kalangitan. Puntahan mo na lang kasi siya sa bahay nila. Imporma nito. Akala niya ay umalis na ito. Pero isang magandang ideya yung sinabi ni Dian. Kaya tumayo siya at nagpa siyang puntahan sa bahay si Joy. Gulat ang namutawi sa buong katawan ni Joy nang mula sa labas ng gate ay nakita niya ang isang lalaking miss na niya. Hindi niya alam kung lalapitan ba niya o hahayaang nakatayo lang doon. Bagaman ay nakita rin ng mga kapatid at magulang niya si Kurt. Joy! Hiyaw nito sa pangalan niya. Naipikit na lang ni Joy ang kanyang mga mata. Tumingin siya ng buo sa kanyang pamilya dahil nasa labas din ito. Pinagbabawalan din kasi siyang makipagkita dito. Natatawa nga siya sa ideyang yon dahil matanda naman na siya para makapagdesisyon para sa kanyang sarili. Hayaan niyo pong ako ang kumausap sa kanya. Hindi niyo kailangan saktan pa ang taong mahal ko. Pagbitaw niya ng salita at inihagis niya ang walis sa tabi. Nilapitan niya si Kurt. Kurt, umalis ka na rito. Baka kung ano pang gawin nila sa'yo. Ayaw kong may mangyari sa'yong masama. Giit niya.
Napasinghap si Kurt habang nakatingin sa buong pamilya ni Joy. Hindi ako natatakot sa kanila, Joy. Pero bakit hindi ka man lang nagparamdam sa akin? Miss na kita. Tugon nito. Hindi na napigilan ni Joy ang mga luha dahil miss na rin niya si Kurt. Wala akong magagawa, Kurt. Hindi ko sila kayang iwan dito. Sa akin sila umaasa at alam mong ayaw nila sa'yo. Paliwanag niya. Tumingin sa kanya si Kurt na para bang kine-question siya. Joy, masaya ka ba dito? Tanong nito na siyang dahilan para magulo ng todo ang kanyang isipan. Hindi siya makasagot. Joy, kung talaga namang hindi ka masaya dito sa kanila, pwede kang sumama sa akin. Ikaw at ako, gagawa ng isang magandang pamilya. Depensa nito. Lumingon si Joy sa kanyang pamilya. Iniisip niya na kung mawawala siya sa poder ay maghihirap ang mga ito at hindi niya kayang gawin yun sapagkat hindi naman siya masaya dahil kay Kurt na nararamdaman ang tunay na saya. Kurt, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nauutal niyang sagot. Joy, huwag ka maniwala sa taong yan. Kamalasan ang hatid niyan sa buhay mo. Sigaw ng kanyang ama. Joy, sasama ka ba sa isang mahirap? Walang pinag-aralan at umaasa lang sa raket. Paano kanyan bubuhayin? Iyon din ang sigaw ng kanyang mama. Bubugbugin lang natin ang hayop na yan, sabi ni Mark. Naipikit na lamang ni Joy ang kanyang mga mata. Sandali pa ang lumipas ay bumulong si Joy kay Kurt. Umalis ka na, Kurt. Ako na munang bahala dito. Sa tambayan mo, doon ako pupunta mamayang gabi. Lalayas ako rito. Imporma niya. Kasiyahan ang nakikita niya sa mukha ni Kurt. Pero kahit nakapagdesisyon na siya, ay alam niyang may mangyayari pa rin. Kailangan niyang tanggapin ang mga circumstances ng desisyon. Maghihintay ako sa iyo, Joy. Sabi nito sa mahinahon na boses. Agad na umalis si Kurt. Siya naman ay bumalik sa kinalalagyan ng pamilya niya. Joy, ayaw namin sa lalaking yon dahil sa kanyang pamilya at estado sa buhay. Diretsyong sabi ng mama niya pero hindi niya ito pinakinggan. Pumasok na lamang siya sa kanilang bahay. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at doon niya inilabas ang kanyang buong galit sa pamilya at awa kay Kurt at para sa sarili niya. Ilang buwan ang lumipas. Masaya si Kurt na magkasama sila ni Joy sa iisang bubong. Hindi man naging madali ang lahat ay kinaya naman niya. Umalis si Joy sa bahay nila at nagtataka kung bakit hindi ito sinundan ng pamilya nito. Joy, malambing niyang tawag dito. Umaga na kaya magluluto na rin siya ng makakain nila. Simula rin nung dumating si Joy sa kanilang bahay ay maraming nagbago sa buong pamilya ni Kurt. Ito na, tugon nito mula sa kwarto. Nakita ni Kurt ang kanyang mama na nakangiting nakatingin kay Joy. Aba, nagbago na talaga ang anak ko simula nung dumating ka rito, Joy. Ako nga ay nararamdaman ko na rin ang sarili ko na parang kakaiba na ako. Sabi nito na tunog nagbibiro. Mahinang tumawa si Kurt at ganon rin si Joy. Hindi naman po siguro dahil sa akin yun. Alam ko naman po na mabuting tao kayo. Sagot naman niya. Ang totoo ay si Joy talaga ang naging daan para magkaayos ang kung anumang merong kulang sa bahay nila Kurt. Komunikasyon, disiplina at iba pa. Mas nagagandahan nga ako rito eh. Totoong sabi ni Joy habang sumasandok ng kanin. Ngumiti ang mama ni Kurt. Sabay din silang kumain kahit noon ay hindi naman. Joy, mahal mo ba talaga ang anak ko? Biglang tanong ng mama ni Kurt. Nahinto sa pagkain si Kurt at ganon din si Joy. Napatitig ito sa mama niya. Mahal na mahal ko po ang anak niyo, tita. Kung ano man ang meron si Kurt ay sapat na sa akin ang lahat ng yon. Hindi ko masukat kung gaano ko siya kamahal pero alam ko na wala yung katumbas. Paliwanag nito. Hindi napigilan ni Kurt at ngumiti. Hinawakan niya ang kamay ni Joy at pinisil yun. Mabuti naman yon. Kasi tingnan mo kami. Mahirap at lahat kami dito sa bahay ay walang pinag-aralan. Muling pagsasalita nito. Hinayaan ni Kurt ang kamay ni Joy. Dumapi ang palad ni Joy sa kamay ng kanyang mama. Hindi po ako matapobre. At saka, sapat na po sa akin yun. Depensa ni Joy. Hindi nga ako nagkamali kay Joy. Masayang sambit ni Kurt sa isipan niya. Nang matapos silang kumain ay nagmadali nang nagbihis si Joy dahil may duty ito. Ihatid na kita. Sabi niya, may inarkila akong tricycle. Patuloy pa niya.
Lumapit sa kanya si Joy at bigla siya ditong hinalikan ng mapusok. Ikaw talaga? Kinahapunan ay nagulat si Kurt nang biglang may dumating na tanod sa kanilang bahay. Tao po! Sigaw nito na parang nagmamadali. Agad na lumabas ng bahay si Kurt at sinalubong na nagtatakang muka. Bakit po? May problema po ba? Sa kanyang tanong pero hindi pa man ito nagsasalita ay bigla rin siyang nakaramdam ng kaba. Kayo po ba ang pamilya ni Joy Alfaro? Tanong nito. Nangunot ang noo ni Kurt. Sabihin niyo po agad kung bakit. Oo, kami po. Imporma niya. Kasi sinugod siya sa ospital. Nasaksak siya ng isang magnanakaw. Imporma nito. Parang isang may bell na tumunog malapit sa tenga ni Kurt. Saan ospital po siya dinala? Tanong niya na nauutal at hindi na napigilan ng kanyang mga luha. Diyan lang po sa malapit. Tugon nito. Dali-daling iniwan ni Kurt ang tanod nang walang paalam. Nagbihis siya muna at nang matapos ay agad na sumugod sa ospital. Nang nasa ospital siya ay agad siyang nagtanong sa nurse. Sa kabilang building po. Imporma nito. Tinakbo na ni Kurt ang daan. Kinakabahan na siya at parang nahihilo na din. Panginoon, huwag niyo sanang hahayaan ang buhay ang mahal kong si Joy. Mawawalang sa isa ang buhay ko kung mawawala siya sa piling ko. Sabi niya sa sarili. Nang matunton niya ang room ni Joy ay wala siyang sinayang na oras. Nakahilata ang dalaga sa higaan pero napahinto siya nang biglang may 3 lalaki ang humarang sa kanya. Dahil sa iyo ay may nangyaring masama sa kapatid ko. Sigaw nito na halos maririnig ng ibang tao sa buong paligid. Ngunit hindi siya nagpakita ng takot dahil alam niyang hindi niya ginusto ang nangyari. Walang may gusto sa nangyari. Pwede ko bang makita si Joy? Mahinahon niyang sabi. Baka man ay sinagot lang siya nito ng isang malakas na suntok. Napaatras si Kurt. Wala kang karapatan na makita pa si Joy. Tingnan mo ang nangyari sa kanya. Giit nito. Naikuyom ni Kurt ang kanyang kamao. Hayaan niyo ako. Nagmamahalan kami ni Joy at hindi niyo kami mapipigilan. Sigaw niya. Sumugod din siya pero hindi siya nakasuntok dahil sa malalakas sa mga ito. Nakakaawa ka naman. Mahirap ka nga. Wala ka pang binatbat sa amin. Hiyaw nito. Naipikit na lang ni Kurt ang kanyang mga mata. Sa kanyang muling pagdilat ay nagkaroon siya ng lakas ng loob. Kayo! Ang lalaki ng katawan niyo pero wala pa rin kayong mga trabaho. Sinabi sa akin ni Joy na tanging siya lang ang bumubuhay sa inyo. Kaya pala ayaw niyong magka-boyfriend siya dahil kayo pala ang dahilan. Parehas lang tayo ng estado sa buhay. Kung wala sa poder niyo si Joy, sino na lang kayo? Mabagsik niyang sabi. Dahil sa kanyang sinabi ay nanlaki ang mga mata ng mga ito. Lihim na nagdiwang si Kurt pero nagulat siya nang sumugod ng mabilis ang 3 kapatid ni Joy sa kanya. Alam niyang iyon na ang magiging huling hininga niya. 3 linggo na ang nakalipas at ganun din kahaba na nagluluksa si Kurt dahil kinuha ng pamilya ni Joy si Joy. Wala siyang magagawa dahil napag-isip-isip niyang tama lang na nasa poder ng mga ito ang dalaga dahil hindi na ito mahihirapan pa sa kanya. Pero hindi ibig sabihin, hindi ko na siya ipaglalaban. Gagawin ko ang lahat para babawi ko sa kanila si Joy. Joy, hintayin mo ko. Pangako niya sa kanyang sarili. Kakosa, may racket mamaya. Malaki ang kitaan. Go ka ba? Tanong ni Dayan sa kanya. Nasa tambayan siya. Matagal niyang kinatitigan si Dayan. Ano? Sayang din yung 50k na makukuha natin. Imporma nito. Bumuntong hininga si Kurt. Oo, pupunta ako. Tugon niya. Ngumiti si Dayan. Yan ang kilala kong Kurt. Hindi ka magpapatalo sa mga problema. Sabi pa nito. Napangiti na lamang din siya. Gagawin ko to dahil babawiin ko si Joy. Sabi niyang may pagpupursigido sa tono. Magagawa mo lang yon kung magsusumikap ka. Dagdag pa ni Dian. Tumingin siya rito na para bang yun ang hudyat ng panibagong yugto ng kanyang buhay. Matagal na ako nagsumikap pero alam kong kulang pa yon. Ngunit ngayon, magsusumikap pa ako. Para sa aking sarili, para sa aking pamilya, at sa pinakamamahal kong si Joy. Giit niya. Natawa na lang sa kanya si Dian. Malungkot na malungkot si Joy. Alam niyang hindi niya makikita pa ito lalo pa at lumipat sila ng bahay. Kasabay ng kanilang paglipat ay
Ganon din na parang nawala ang lahat. Miss na miss ko na si Kurt. Kurt, alam kong babalik ka. Alam kong gagawa ka ng paraan. Hahanapin natin ang isa't isa. Sabi niya sa kanyang sarili. Joy, kumain ka na! Sigaw ng kanyang mama mula sa kusina. Hindi pa ako nagugutom. Tugon niya, kahit ang totoo ay ayaw niyang kasama ang mga ito at kasabay sa pagkainan. Hindi na rin niya narinig ang boses nito. Kinuha ni Joy ang kanyang cellphone at tiningnan na lamang ang litrato nilang dalawa ni Kurt. Kung kaya ko lang manindigan, Kurt. Sana hindi hahantong sa lahat ng ganito. Babawi ako sa'yo, Kurt. Malungkot niyang wika. Niyakap na lamang niya ang kanyang unan at hinayaan ang kanyang sarili na umiyak. Ngunit sandali pa ang lumipas ay biglang may kumatok. Hindi nga ako gutom! Sigaw niya. Mahirap bang intindihin yon? Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Joy, I'm so sorry. Alam kong malaki ka na at hindi ka naman namin dapat ginaganito. Pero natatakot ako sa mangyayari sa'yo. Sana maintindihan mo kami. Sabi ng kanyang papa. Tumikim siya ng mahina. I will resign from my work. Total, wala naman akong saysay ang buhay ko eh. Kayo na rin ang bahala sa mga buhay nyo. Galit niyang sabi. Wala na siyang narinig na kahit na anong ingay mula sa labas ng kanyang kwarto. Gusto ko na makita si Kurt. Bulong niya nang nahihirapan na magsalita dahil sa pag-iyak. Kung kailan pa ako naging mas masaya, dun pa dumating ang problema. Sabi niya ulit. Ipinikit na lamang ni Joy ang mga mata. Sana sa paggising ko, kasama ko na si Kurt. Anya sa kanyang sarili. 2 taon na ang lumipas ay naging successful ang buhay ni Kurt. Hindi man siya ganun kayaman ay matatawag niyang may nagbago ng gusto sa buhay niya. Ma, pa, may pera na tayo. May bago na tayong bahay. May negosyo na tayo. Sabi niya habang nakatingin sa bago nilang bahay at sari-sari store. Umiti siya sa mga magulang. At hindi lang yan. May babuyan at manukan na rin tayo. Patuloy din niya. Nakita niyang umiyak ang kanyang mama at papa. Dahil ito sa pagsisikap mo, anak. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami makakaranas ng ganito. Sambit ng mama niya. Sandali lang ay niyakap siya ng mga ito. At parang may kulang pa eh. Sabi niya bigla. Si Joy, anak. Kailan mo siya pakakasalan? Kailan mo siya kukunin? Tanong ng kanyang mama. Napatingin siya sa kalangitan bago sumagot. Handa na ako. Kukunin ko na siya. Sambit niya na may paninigurado. Nang lumipas ang ilang minuto ay nakatanggap siya ng isang mensahe galing sa investigador na kanyang binayaran. Nakuha na namin ang address. Napangiti na lamang siya nang mabasa yon. Joy, ito na ang buhay na gusto nating pareho. Malapit na tayong magkasama. Sambit niya. Dahil bagong bukas lang ang sari-sari store nila ay nagdiwang sila. Nagbigay din siya ng mga pera at iilang kilo ng bigas. Nakipaghalubilo muna ang mga magulang niya habang siya ay hindi makapaniwala sa kanyang nakamit sa buhay. Ang yaman na talaga ng kakosa ko! Tinapik ni Dian ang kanyang braso. Lumingon siya dito. Ganun ka rin naman ah. Mas mayaman pa si Dian sa kanya. Hindi niya akalain na sa ganito kahirap nila ay may ikagaganda pa pala ang mga buhay nila. Pero alam mo kakosa, hindi pa rin ako makapaniwala na ganito na ang estado ng buhay natin. Totoong sabi niya. Hindi na sumagot si Dian sa kanya. Bagkus ay tumulo ang luha nito at nagyakapan silang dalawa. Sandali pa ang lumipas ay muling tumunog ang cellphone ni Kurt. Santa Rosa, Purok 3, Aluran. Agad niyang binalik sa bulsa ang cellphone. Sino yan? Tanong Dian. Tungkol yun kay Joy. Tugon niya. Wow, hanggang ngayon ay hindi mo pa rin siya makalimutan ah. Hindi makapaliwala ang tanong nito. Bumuntong hininga siya. Kapag mahal mo ang isang tao, kahit maraming buwan o taon pa ang lumipas ay hindi mo siya makakalimutan. Nangako ko kay Joy na kukunin ko siya. Nangako ko sa kanya na balang araw, magkakasama ulit kami at bubuo kami ng masaya at payapang pamilya. Paliwanag niya. Ngumiti lang sa kanya si Dian. Bilib talaga ako sa iyo, kakosa. Inanyayahan na lang si Dian na mag-inom sila. Sa tagal ng panahon ay hindi na masaya si Joy sa buhay na meron siya. Kulang na kulang ang bawat araw na lumilipas
dahil si Kurt ay hindi niya alam kung nasaan. Anak, may tao sa labas ng gate. Tawag ng kanyang mama mula sa kusina. Agad naman siyang umalis sa kanyang kwarto at pumunta sa labas ng gate. Nasa pintuan pa man siya ay nangunot ang kanyang noo dahil sa isang kotse. Sino naman kaya to? Tanong niya sa ere. Sandali lang! Sigaw niya. Nang nasa tapat na siya ng gate ay agad na bumukas ang pinto ng kotse. Doon din ay napaatras siya nang mapagtanto kung sino ang lumabas sa kotse na kulay itim. Hindi siya makapaniwala sa lalaking nasa kanyang harapan ngayon. Ibang-iba na to at sa tingin niya ay marami na itong naipundar sa buhay. Joy! Sambit nito sa pangalan niya. Pero ang boses nito ay walang pagbabago. Kurt? Nauutal at hindi makapaniwalang sambit niya. Ikaw ba talaga yan? Muling tanong niya na gustong manigurado. Malapad ang ngiti ni Kurt at lumapit ito sa kanya. Ako nga to, Joy. Si Kurt. Ang lalaking mahal na mahal ka ng sobra. Kumusta ka? Hindi siya makapagsalita. Gusto niyang sampalin ang kanyang sarili. Baka ay nananaginip lang siya. Pero hindi ka ganyan, di ba? Tanong niya. Tumawa ng mahina si Kurt. Saka ko na ipapaliwanag sa iyong lahat. Nandito ako para kunin ka. Sasama ka ba sa akin, Joy? Gagawa tayo ng bagong pamilya, Joy. Miss na kita. Sabi nito. Hindi pa rin ako makapaniwala, Kurt. Totoong sabi niya kaya naman ay lumapit siya dito at niyakap niya si Joy. Ang tagal na mula nung nagkalayo tayong dalawa. Sambit nito. Mahal mo pa ba ako, Joy? Tanong ulit nito. Tumango si Joy. Kurt, kailanman ay hindi nawala sa aking puso't isip ang pagmamahal ko sa'yo. Totoong sabi niya. Hindi na napigilan ni Joy ang kanyang sarili na hindi umiyak. Matagal ako naghintay sa'yo, Kurt. Pero alam ko na babalikan mo ako. Alam ko na tayo pa rin hanggang dulo. Sasama ako sa'yo, Kurt. Sabi niya. Pinunasan ni Kurt ang kanyang luha. Muli itong yumakap sa kanya at sandali pa ay hinalikan siya nito ng mapusok. Nang magkahiwalay ang kanilang labi ay muling nagsalita si Kurt. Papakasalan kita, Joy. Papakasalan mo ba ako? Tanong nito. Tumango siya. Papakasalan kita, Kurt. 3 buwan ang lumipas simula nung kinuha ni Kurt si Joy. Naging masaya sila sa isa't isa. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayaring to sa akin, Kurt. Sabi ni Joy sa kanya. Tayo pa rin sa huli, Joy. Gawat ako lang. Marami na ako napagdaanan kaya hindi ako kailanman titigil. 'Di ba, nangako naman ako sa'yo? Kaya heto, malapit na tayong ikasal. Mahal na mahal kita, Kurt. Tanging ikaw lang. Saad nito, nasa loob sila ng kwarto. Sa mga sandaling iyon ay pag-ibig at init ng kanilang katawan ang namayani sa kanila. Kinabukasan ay maagang nagising si Joy. Wala na rin sa tabi niya si Kurt dahil naghahanda na ito para sa gagawin nilang kasal. Siya naman ay agad na lumabas ng kwarto at naghintay na sa kanya sa sala ang makeup artist at ilang mahalagang tao na papagandahin siya. Ang ganda naman ng asawa ni Kurt, sabi ni Diane, at mas gaganda pa yan mamaya. Patuloy pa nito. Binobola mo talaga ako, Diane. Sabi niya, sabay tawa. Tumawa lang din ito. Halika na, madam! Kuha ng atensyon sa kanya ng makeup artist. Nang matapos na ang lahat na maghanda para sa seremonya, ay agad silang pumaroon sa simbahan. Nasa labas na siya ng simbahan at unti-unti nang bumubukas ang malaking pintuan nito. Ito na ang matagal ko nang pinapangarap. Lord, thank you for giving this to me. Sabi niya sa kanyang sarili. Kasabay ng pagtugtog ng kanta ay ang kanyang paglalakad sa aisle. Sa unahan, kita niya si Kurt na matyagang naghihintay sa kanya at nakangiting masaya. Ang ganda naman ng bride. Swerte talaga si Kurt, oh. Narinig niya sa kanyang gilid. Napangiti na lamang siya, pero hindi pa rin natinag ang kanyang titig sa lalaking nasa unahan. Ang gwapo mo naman. Bulong niya na magkatabi sila. Ikaw nga eh. Excited na ako sa honeymoon natin. Pilyong sabi nito. Mahina niya itong siniko. Lumipas ang mga oras ay natapos ang kanilang kasal na walang sagabal na nangyari. Natapos ang kanilang kasal na puno ng pag-ibig. Sa bahay nila ay agad silang pumasok sa kwarto.
Mismong si Kurt ay hindi na niya kayang hintayin ng matagal dahil gusto niyang makasiping ang kanyang asawa. Agad niyang binagsak si Joy sa kama at tumabi siya dito. Hindi ba natin to ipaghihintay? Hindi ba sabi mo pupunta tayo ng Hong Kong? Doon na lang natin kaya gawin. Sabi ni Joy. Tumawa lang ng mahina si Kurt. Hindi ko na kayang hintayin pang dumating doon. Pero may mangyayari pa rin sa atin doon. Sabi ni Kurt. Ikaw talaga? Wala nang sinayang na oras si Kurt. Agad niyang sinugod ng mapusok na halik ang kanyang asawa. Pumatong siya dito at hinalikan ng bawat madadaanan ng kanyang labi. Kasabay nito ay ang bagong yugto ng buhay natin, Joy. Sa wakas, tatawag na akong asawa kita. Masayang sambit ni Kurt at muli niyang dinama ang init ng katawan ni Joy. Habang parehas nilang nilalasap ang init ng kanilang katawan ay naisip ni Kurt na si Joy at siya ay nasa iisang kama habang nagsisimula ng bagong pamilya. Matagal ko nang pinapangarap to, asawa ko. Muling pagsasalita niya. Araw-araw ba natin tong gagawin? Inosenteng tanong ni Joy. Tumawa ng mahina si Kurt. Hinalikan niya muna si Joy at tumabi siya dito. Kung gusto mo ng araw-araw, edi gawin natin yun. Sure naman ako na hindi tayo magsasawa sa ating mga katawan. Tugon niya. Matulog na nga tayo. Kung ano-ano na kasi pumapasok sa isip ko eh. Natatawang sambit ni Joy. Yumakap si Kurt sa mainit na katawan ni Joy. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at natulog siya ng may sayang nararamdaman sa kanyang puso. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan niyo ang storyang ito, huwag kalimutang i-like, share, at mag-comment sa ating kwento. Mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel and click the bell button for more story updates. Muli,